Posible raw na iharap ng prosekusyon bilang rebuttal witness sa impeachment trial si Chief Justice Renato Corona, ang pinsang buo ni Cristina Corona na si Ana Basa. Ano naman ang masasabi ng depensa sa planong yan ng prosekusyon? Narito po ang report. Kung maharap si Ginang Cristina Corona bilang defense witness sa impeachment trial ng kanyang asawang si Chief Justice Renato Corona, posibleng ihabol daw na bagong testigo ng prosekusyon ang pinsang buo ni Ginang Corona na si Ana Basa. Sa panayam kasi ng pahayagang Philippine Daily Inquirer kay Ana Basa, lumalabas na may alam daw siya patungkol sa Basa Guidote Enterprises Incorporated o BGEI, ang korporasyong pag-aari ng pamilya ni Ginang Corona, kung saan nangutang umano si Chief Justice Corona ng 11 million pesos para bumili ng mga ari-arian. Ang korporasyon ding ito ang may-ari umano ng mahigit 30 million pesos na nakita ng prosekusyon sa ilang bank account ng punong maestrado, pero winidraw niya sa mismong araw na inimpeach siya ng Kamara. Wala naman na masama na ipresenta si Ana Basa kung kakailangan. It has to be under oath, and that's why we have to wait on how the defense would react and how they would explain the issue of Basa Guidote. Si Ana ay anak ni Jose Maria Basa III, kapatid ng ina ni Ginang Corona na si Asuncion. Kabilang sila sa 5 magkakapatid na mga original stockholder ng Basa Guidote Enterprises Incorporated. Sa magkakapatid, tanging ang madre si Sister Flor na lamang ang nabubuhay. Pero maging siya tila nawalan daw ng kontrol sa korporasyon ayon kay Ana dahil sa pang-aapi umano ng mag-asawang Corona, bagay na una nang itinanggi ng punong maestrado. Hindi sila stockholder ng korporasyon. Okay. Pinipilit lang nila stockholder daw sila. Pero nakuha na nila yung share nila. Kung paharapin nga ng prosekusyon si Ana bilang rebuttal witness, di naman daw tututol ang defense team ni Corona, pero giit nila. Hindi naman ho ito relevant at hindi naman ho ito material dito ho sa impeachment case na kinahaharap po ngayon ni Chief Justice Corona. Ang pamilyang Basa, sa pangunguna po ni Ana Basa, ay ninanais ho nilang ilitigate ang kanilang kaso dito ho sa impeachment court. Sa isa namang radio interview, sinabi ni Chief Justice Corona na tinangka raw siyang kumbinsihin noong nakaraang taon ni Senator T.G. Ginggona na makipaghati ng termino kay Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Pagkakain namin, parang pinropose sa akin ni, what do you think about retiring early and then sharing your term with he named it specifically, Justice Antonio Carpio. It's a social lunch. Hi, hello, how are you, and all that stuff. It's very unfortunate. He said that, and I'd like to say it's untrue. No, we have no involvement on that matter. And I think Senator Ginggona already mentioned it's a rehashed issue. Samantala sa isang pahayag, itinanggi naman ng CVC Law Firm ang aligasyon ni Corona sa GMA News kahapon na ito ang nasa likod umano ng pagpapatalsik sa kanya sa pwesto. Inililihis lang daw ni Corona ang atensyon ng publiko mula sa mga usapin sa impeachment trial. Matagal na rin daw na walang ugnayan sa kanilang law firm si Associate Justice Carpio mula nang italaga sa Korte Suprema noong 2001. Sinusubukan pa rin ng GMA News na makuha ang panig ni Carpio. Para sa saksi, Steve Delisa nag-uulat. Handa raw ilabas sa mga miyembro ng prosecution team ang kanilang mga SALN, ngunit nangangamba silang magamit ito sa anilay black propaganda. Ayon po sa ilang eksperto, dapat lang usisain ang naturang mga SALN alang-alang sa pagtaguyod ng kredibilidad at moralidad. Saksi si Marizo Mali. Nang suriin ng GMA News ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga senator, judges at miyembro ng prosecution team sa impeachment trial, lumabas na kulang-kulang din ang kanilang mga sagot sa mga entries dito. Sa kaso pa ng mga kongresista, hirap kaming makita ang kanilang SALN para sa taong 2010. Bagamat may 5 SALN kaming nakuha, tumanggi ang iba at ni ayaw ipasilip sa amin ng Kamara. Ayon sa isang legal expert, dapat lang na usisain ang SALN ng prosecution team at ang mga senator judge. He who comes to court, yung mga nagtuturo na ikaw, you should be accountable, should also themselves be held accountable. So it comes to credibility also, not just a moral ascendancy. Ayon sa legal expert na aming nakausap, bagamat public document ang mga SALN, hindi rin ito basta-basta makukuha ng kung sino-sino. Maaari raw kasi itong abusuhin o gamitin laban sa seguridad ng isang individual. Pero kung katanggap-tanggap naman o lehitimo ang dahilan para makuha ang isang SALN, obligasyon ng isang opisyal ng gobyerno na ilabas ito at patunayan na malinis ang kanyang pamamalakad sa gobyerno.
namely Kasama ang lead prosecutor na si Niel Tupas Jr. sa hindi nagbigay ng kopya ng SALN. Sa live interview ng Balitang Hali kahapon, yung aming news team, hindi rin sila nakakuha ng kopya ng inyong SALN. So parang how do you reconcile for the fact kasi syempre, if you come out against the Chief Justice saying he should show his SALN, disclose, make it public, then the prosecutor should be doing the same thing po. Kung nag-request ka sa akin, Pia, bibigay ko sa'yo. Hindi sir, kasi yung video namin. Sige sir, magre-request talaga kami sir. pero kumambyo siya ng aming hingi na ang kopya ng kanyang SALN. Ayaw lang namin malihis. Malihis yung issues. Ang on trial dito is the Chief Justice, the SALN of the Chief Justice. But it does not necessarily mean na hindi namin i-disclose. In fact, dinidisclose ng House of Representatives every year at nakikita nyo naman yung net worth namin. Siguro yung timing lang na magagamit sa black propaganda. Sabi ni Representative Miro Kimbo na isa sa mga nagbigay ng kopya ng SALN niya, nangangamba raw ang ilang prosecutor na baka raw kasi magamit ang SALN sa black propaganda. Nagdadalawang isip yung iba dahil baka nga maging distraction ito, gamitin ito ngayon. In fact, yung iba, nagbigay na pero sabi nila is, pwede bang wag isabay yung pagdating ng mga istorya dahil baka ito gamitin na... Magkagulo-gulo lang. At tandaan natin, the person on trial here is the Chief Justice. Hindi dapat siya mahirap kunin kung meron kang rason para kunin. Bakit naman sila natatakot na may black prop? Ano ba tinatago na natin, hindi natin alam? Matatanda ang kasama sa ikinaso ng prosecution kay Chief Justice Renato Corona ang hindi niya pagsasapubliko ng kanyang SALN at ang hindi kompletong entries nito. Ako, anytime they can look at my SALN. Basta ako complete. Gusto niyo kumuha ng kopya, kumuha kayo. All legislators and everyone has the presumption of good faith in filling out the forms. Kamakailan ay naglabas ng bago at mas detalyadong SALN form na kailangan sagutan ng mga empleyado ng gobyerno. Mas detalyado raw ang bagong SALN form at kailangang isama pati ang gastos ng pamilya at halaga ng buwis na binabayaran. It over-complies with the law. I mean, it asks information na no longer required by law. And na-hear naman ito ng committee ni Senator Trillanes at ang balita niya sa akin, I think the Civil Service Commission has agreed to at least postpone the use of the new form of the SALN. Ako po si Mariz Umali, ang inyong saksi. Sa mga college student na nag-graduate ngayong taon, may naisip na ba kayong trabahong papasukan? Ang mga in na trabaho ngayon at ilang tips para makuha ang inaasam na trabaho sa report ng ating saksing si Dano. Nursing ang in na kurso na magkolehiyo si Ramil Panganiban, pero mas pinili niya ang pinangarap daw na karera sa hotel and restaurant management. Ngayon, manager na siya ng isang bar. Get in touch with people, then I do financial reports, I run with my boss, anything. Tila sinuwerte nga si Ramil dahil isa na ang food and beverage industry sa mga may patok na trabaho ngayon sa Pilipinas. Ayon sa jobstreet.com, kahilera daw nito ng mga trabaho sa call centers, manufacturing, retail, IT at construction. Gayon din sa abroad, kasama ng engineering, personal services at healthcare. Booming industries like real estate, service, food and beverage are also driving the jobs. So that's like changing the landscape of our job market. Dagdag swerte rin kay Ramil ang panahon ngayon kung kailan pwede nang mag-job hunting kahit sa internet. I guess it's more effective when you're applying online. No mess like not riding back and forth like for how many hours you'll wait for the interview. Ayon sa jobstreet.com, mas marami raw ngayon ang gusto mag-apply sa internet kaysa walk-in. Kaya payo ng Jobstreet, siguruhing panalo ang isasubmit na resume. Dapat litaw rito ang kakayahan at talento. At dapat din daw akma ang mga accomplishments sa ina-apply ang trabaho. At kapag maswerteng makapasok sa interview, Iaangat mo yung mga kakayanan mo. Kung may mga weaknesses ka, pwede mo itong i-mention, pero usually tinatanong yan ano yung weaknesses mo, pero in the light of how do you make sure that these weaknesses do not affect your job. Ako si Dano Tingkongkong, inyong saksi. Dumarami na ngayon ang mga kung tawaging freelance agent o yung kumikita kahit walang permanenteng employer. Yun nga lang, hindi sila nakatatanggap ng benepisyo gaya ng regular na empleyado at wala rin kasiguruhan sa trabaho. Narito po ang report. I'm a freelance writer. Ako ay isang freelance web designer. Hi, I'm a freelance search engine optimization specialist at your service. Freelancing o pagtatrabaho sa walang permanenteng employer. Yan na raw ang nauuso ngayon ayon sa Department of Labor and Employment. Batay sa datos ng DOLE mula 2010, nadagdagan na mahigit 300,000 Pilipino ang bilang ng mga self-employed.
Kabilang din sa mga self-employed ang mga entrepreneur at iba pang independent contractor. Kaya napaka-taas ng demand sa mga freelancers sa kanilang proficiency, integrity, yung ability to meet deadlines. Ayon sa dekano ng UP School of Labor and Industrial Relations, di na raw katakataka ang pagdami ng freelancers dahil na rin sa pagsulputan ng iba't ibang online job opportunities. Since ang information ay mabilis ang transmission, so napapabilis rin yung decision making. And of course, when it comes to the decision whether to hire or not, no? Si Trixie na dating isang regular na empleyado, 3 taon ng freelance writer ngayon. Mas komportable raw siyang magtrabaho sa bahay kaysa sa opisina. Pwede kang magtrabaho basta may internet ka. Pwede kang magtrabaho sa bahay. Hindi mo kailangan mag-uniform. Hindi mo kailangan mag-commute. The means, the methods, the manner by which the work is accomplished is not controlled by the one who is in need of the service, no? But only the result. Si Glenn na dating freelance web developer nagtatagpa ng kumpanya para sa mga freelancer. So, mas madali sa amin yung trabaho, tsaka mas madali sa amin mag-distribute ng project pag hindi kinaya ng employee namin. Pero dahil hindi regular na empleyado ang mga freelancer, wala rin silang health insurance, pensyon at tenure sa trabaho. Mga seguridad sa trabaho na hinahanap ng graduating student na si Steven. Kaya bagaman nag-freelance siya bilang web designer ngayon, balak pa rin daw niya na makapasok sa isang kumpanya. Kumukuha na rin po ng experience, tsaka po para pag pumasok ka po sa isang kumpanya na gustong-gusto mo, edi may harap ka na po, tsaka skilled ka na. Para sa iba, may tuturing na sugal ang trabaho ng isang freelance agent. Minsan wala, minsan meron. Pero kung ito ang nais mo, tiwala ng kliyente raw ang dapat unang makuha. Dala ng trabaho mo ang integrity mo. That's your badge. That's your identification. That's your reputation which you bring in the market. So kailangan pangatawanan mo ang sinasabi mo na. Para sa saksi, Steve Delisa nag-uulat. Kung nasa ng balita, ikaw tanggi ka ng katotohanan magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Susunod na po ang rescue at ako po si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Glavio, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.